Magandang araw mga kaibigan. Ito, gusto ko lang magbigay ng reaksyon sa pinaka-latest post ni Atty. Vic Rodriguez sa kanyang social media account. Ang title sa kanyang post, Floating Generals. Ito po. So, basahin ko . Ang napabalitang new model na kasunduan ng Pilipinas at China kung paano mapanatag ang relasyon at mapawi ang tensyon sa South China Sea ay wastong hakbang tungo sa diplomatikong paraan na resolbahin ang hindi natin pagkakaunawaan. Ito po yung dahilan kung bakit nasibak si Vice Admiral Alberto Carlos Jr., yung new model. So, sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez na mabisang paraan sana ito. Maganda. Subalit, ito ay nagdulot ng higit na kalituhan at tensyon. Damay pati ang military career ng isa na namang kilala, respetado at iginagalang na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. So, yan na po yung napakagandang military career ni Vice Admiral Carlos. Nalagay na, namantsahan na kasi lumalabas na parang siya ang may kasalanan sa new model. Okay, na sinasabi na Atty. Vic na maganda sana ito para maiwasan ng tensyon. Okay? Nagsimula po itong new model na usapan noong January. Yung usapan ni Vice Admiral Carlos at ang isang Chinese official. At nung natapos yung kasunduan na yan, naging mapayapa ang resupply natin sa BRP Sierra Madre, Ayungin Shoal noong Pebrero, flawless. Ngayon, biglang nagkagulo. Biglang sinibak ang isang magaling na opisyal ng ating sandatahang lakas. Kaya ito yung sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez. Nasayang ang military career ng isang magaling na opisyal na itong si Vice Admiral Carlos. Okay, so patuloy. Imbes na pahalagaan ng kasalukuyang administrasyon ang ating mga kasandaluhan, sila at ang kanilang pamilya ang unang isinasakripisyo kapag sumablay ang sibilyang autoridad o alyado nito. Okay, so pinapalabas ngayon ng administrasyong ito na parang walang basbas ng walang authority si Vice Admiral Carlos sa pakikipagsundo niya, pakikipag-usap niya sa Chinese officials. Kaya lang, marami ang nagsasabi, mga mista niya sa PMA Class of 1989, nagpahayag na ng statement of support ang PMA Class 1989 na matinong opisyal itong si Vice Admiral Carlos at hindi gagawa ng ganong kalukuhan o kawalang saysay na usapan sa isang Chinese official na walang basbas o walang authority. Mayroong isang retired 3-star general, si Lieutenant General Orlando De Leon ng Philippine Marines. Ang sinasabi niya sa kanyang post is inilaglag, ginawang sacrificial lamb itong si Vice Admiral Carlos. So, nakakalito nga na maganda naman sana yung resulta ng new model. Bakit pinaparusahan ngayon itong si Vice Admiral Carlos? Okay? So, ituloy natin ang pagbasa. Kahit tuloy ang pasahod sa mga general na nasa floating status tulad nila, ito na,
pinangalanan na ni Attorney Vic yung mga floating generals. 7 lahat itong floating, nasa floating status. 6 na general at 1 full colonel. Okay, number 1, yung mga nasa floating status. Vice Admiral Alberto Carlos Jr., Major General Antonio Navarrete, Major General Lionel Nicolas, Major General Eduardo Cardinosa, Brigadier General Marceliano Teopilo, Brigadier General Jovencio Gonzales, and Colonel Ferdinand Marcelino. Yan po ang nasa floating status. Higit sa salapi, sabi ni Attorney Vic, mas pinahahalagahan nila ang respeto, dignidad at honor ng pagiging isang sundalo. Lagi mong alagaan ang iyong reputasyon, ipaglaban mo yan hanggang sa huli. Sundalo, Pilipino, maisog. Yan. So, ito pinakita ni sa post ni Attorney Vic, mga litrato. Of course, ang pinakasikat si Vice Admiral Carlos. Okay, sumunod, ito si Major General Antonio Navarrete. Isa siyang Army General. Si Major General Lionel Nicolas, another Army 2-star General. Ito si Major General Eduardo Cardoniza, I think Air Force. Medyo hindi makita dahil blue yung kanyang ano. Ito, another Army General, Brigadier General Marceliano Teopilo. Major General Jovencio Gonzales, isang Army General. And then last, si Colonel Ferdinand Marcelino ng Philippine Marines. Sila po yung nasa floating status ngayon. At sabi nga ni Attorney Vic, higit sa salapi. Sumusweldo sila. Ang laki ng sweldo nito. Ang sweldo ng 1-star general nasa more than 100,000 pesos. So yung 3-star mga 150,000 na. So siguro itong 7 floating status nasa 1.5 million pesos per month ang sahod nila. Walang ginagawa, sinisildohan ng gobyerno. So sa isang opisyal na nasa floating status, kung tutusin mo, nakakahiya yung ganun. Yung mga professional officers na ganito. Isang malaking parusa yung nasa floating status ka. Kaya naaawa si Attorney Vic Rodriguez sa kanila. Kaya nag-post siya ng ganito. Ako rin, naaawa ako sa mga opisyal na ito. Okay. Bakit nagkaganito? Only in the Philippines and for the first time, ito na po yung legacy ng administrasyon ni PBBM. Naglalagay siya ng mga matitinong opisyal, plino-floating status. Bakit? Yan ang dapat sagutin ng administrasyon ito. Punta lang tayo si Colonel Marcelino, Ferdinand Marcelino ng Philippine Marines. Nako, nagtanong-tanong ako sa kanyang pagkatao, karakter. Sabi ng mga nakakakilala, may prinsipyo daw itong opisyal na ito na kung ano yung tingin niyang tama, ipaglalaban niya despite kahit masakripisyo ang kanyang karir. Yan po ang credibility nitong si Marine Colonel Ferdinand Marcelino. Awardee po siya ng itong latest na PMA Alumni Homecoming noong February. Cavalier awardee siya ng Special Operations. Napakahirap pong sa libo-libong PMA graduates. Bawat taon
may nakakatanggap ng Cavalier Award. At isa ito si Colonel Ferdinand Marcelino, Special Operations, ang kanyang award being a PMA graduate. Tapos, plenoting status lang. Ano ba ang nangyayari sa ating armed forces? Tapos ito namang si Vice Admiral Carlos, ang daming nagsasabi sa mga kakilala ko na matinong opisyal yan, matino, mabait, mapagkatiwalaan, tapos biglang sinibak sa pwesto. So ito na ngayon, legacy, ito yung pamana ng administrasyong ito sa kasundaluhan at sa mamamayang Pilipino. Ano ba ang nangyayari? Ang presidente lang ang makakasagot nito.